Mercies you cannot see. You make a way for me. He will be my God. Hello po. Yan, kumusta po kayo? Yan, paki-repost naman po kapatid, paki-repost. Yan, hello po. Hi po. Yan, hello po. Kumusta po kayo? Maulan po ba dyan sa inyo? So we will have our ngayon, devotion. He rescues the weary. Ayan, please like it, share it, tap it guys, no? Paki-repost naman kapatid, paki-share. Hi Ate Candy, hello po. Kumusta po ang life? Hello po. So ayan, no? Ay, hindi pa luto yung ulam, kaya na ako. Kaya na po tayo, no? Nag-live na lang muna, mamaya na lang kumain. Ayan, paki-like, paki-share kapatid, paki-tap na lang po, no? Kamusta po kayo? Ay, thank you naman po sa mga nagtatap-tap-tap, ali-tap-tap. Ayan, paki-repost po kapatid, no? Paki-repost, He rescues the weary. So, ito po ay magandang topic. Kasi, malamig, nag-iimo kayo ngayon. mga malulungkot kayo ngayon kasi medyo maulan. Kaya, sinasabi ko po sa inyo ngayon, God will rescue you. Amen. Hindi, pinapatawa ko lang po kayo. Amen. Yan, sige po. Please like it, share it. Kaya pala, yan, thank you po, no? Yan, please like it, share it, tap it guys, no? Yan, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Sige po, He rescued the weary. Yan, sige po. Yan. Hallelujah. Kamusta po ba kayo? Sino po dito mga pagod na? Sino po dito ang mga nahihirapan na o kaya maraming pinagdadaanan? Wait lang po Isara ko na yung pinto kasi kasi nagsesermonan doon yung kapatid ko at pamangkin ko sa pagbabasa nila eh. And He rescues the weary, kapatid. Sige po, please like it, share it, tap it guys, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ayan, hello po, kamusta po kayo? Ayan, hello po. So, Exodus chapter 14 verse 10 to 31. So, ito po yung about sa Red Sea, no? And He will rescue you. Amen. Paki-comment naman dyan, He will rescue you. Amen. So, thank you po sa nag-share na rin po sa group chat natin. Thank you po, no? Yan, pasabi na rin ng present sa lahat ng nandyan na. Paki-present na lang din.
He will rescue you. Amen. Hi po, always present. Hello po. Yan. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na rin, no? Maya-maya, konti na lang, no? We're just waiting for others to join, mga kapatid. At napakaganda po ng topic na to kasi, yan. Wait lang po, check ko lang kung, ayun, maayos naman. Yan, paki-like, paki-share kapatid, no? He will rescue us. Amen. Sa lahat ng may mga pinagdadaanan, hirap na sa buhay, o kaya pakiramdam nila, it seems there's no way, no? Please, ito po ay word of God para sa'yo. Amen. Ang Diyos po ay tutulungan ka. Amen. Ang Diyos po ay laging nariyan para sa'yo. Amen. So, He rescues the weary. Exodus chapter 14 verse 10 to 31, no? Yan. So, actually, alam na natin yung kwentong yan, no? Mamaya-maya, himay-himayin na lang natin, no? Pero sa ngayon, kapatid, kung pakiramdam mo wala ka ng lulusutan, kung pakiramdam mo wala ng pag-asa, o kaya pakiramdam mo hindi mo na alam yung gagawin mo, please, yan, paki-like, paki-share. Magandang gabi po. Ayan, medyo madami na tayo. Teka lang, check ko lang kung ilang minutes na. O, last 3 minutes. Medyo. Pabugso-bugso po eh, kaya kami nag-cancel ng prayer meeting kasi pabugso-bugso po. Pabugso-bugso yung ulan, eh dito ko 'di ba bumabaha nga sa amin. Ayun. Pero anyway, tayo naman eh at least online pwede tayo mag-meet, no? So ayun, kaya sabi ko nga magla-live na lang ako, no? Kasi cancel nga eh. Yan, kumusta po ba kayo? Yan. Pero hindi naman distracting, no? Hindi naman distracting. And actually, naghahanap na rin ako ng mga pwedeng mabili na para po sa iPhone na sound card, no? Check natin, chine-check ko kung ano ang pwede. Tignan natin. Bigla naman ako nagla-live eh. Ayan, start na rin tayo, no? O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil sa biyaya mo, alam namin na narito ka at alam namin, Panginoon, na may gagawin ka. Kaya Lord, we pray and declare, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ang kikilos sa amin. And we know, Lord God, that you will move upon our midst right now. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, pinapakover na namin itong aming gawain at kiniklaim na namin na marami kang kakatagpuin ngayong araw. In Jesus' name, amen and amen. Tanggalin ko lang pa yung charger, no? Ayan, kamusta po ba kayo? Ayan, gusto ko muna ng lahat ay kamustahin. Ay, wait lang po. Ayan, kamusta po ang buhay-buhay natin? Kayo ba ay okay naman? Kayo ba ay may mga pinagdadaanan ngayon? O kaya naman may mga matitinding suliranin? Ayan, sige po. Wait lang po, may kinukuha lang po akong charger. Ay, yan, sige po.
Ayan, kamusta po kayo? May mga pinagdadaanan? Wow, mabuti pa rin sa kabila ng suliranin. Ayan. Walang pera. Diretso na. Okay naman kuya, malamig. Okay yun. Okay yun. Sobrang honest, no? Marami pong answered prayer. Wow, share mo naman yan, no? So, mga kapatid, ito po yung binigay na topic sa akin ng Panginoon. Kasi kapatid, naniniwala po ako na marami pong mga tao ngayon na merong mga pinagdadaanan. Amen? Maraming mga tao, kapatid ngayon na napapagod na. Amen ba? Hindi alam kung ano ang mangyayari, no? May mga pagkakataon na pakiramdam mo powerless ka, takot ka, at may mga pagkakataon sa buhay na para bang imposible. Tama ba? Para bang merong imposibleng bagay na maayos pa. Pero kapatid, alam nyo po, lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo ay isang oportunidad. Amen? Sabi mo nga opportunity. Isa pong oportunidad ng Panginoon para i-reveal niya yung kapangyarihan niya at katapatan niya sa iyo at sa akin. Amen? Kaya nga kapatid, pag merong trabaho, o kaya merong pinagdadaanan, o kaya merong mga dapat gawin, kapatid, sinasabi po ng Diyos sa iyo ngayon, God will definitely help you. Amen? God will definitely rescue you. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko na maranasan mo yung rescue ng Panginoon. Darating yan. Amen? Kaya pag-usapan natin itong Exodus chapter 14 verse 10 to 31. So, alam natin to kapatid na alam na natin tong kwento ng Red Sea. Alam natin yan, no? Pero kapatid, meron pang mas malalim na rason bakit nilagay ng Lord yung about sa Red Sea. Tingnan mo kapatid, alam natin kapatid na hinawi po ng Diyos ang Red Sea at nakadaan po ang mga Israelita. Pero pag-usapan natin yung pinagdadaanan. Amen? Tingnan mo kapatid, akala nila nakatakas na sila sa Pharaoh. Pagod na sila kakaalis. Tapos, mababalitaan mo, Red Sea na, wala ka nang dadaanan, tapos andyan na yung mga taga-Egypt, yung mga Egyptian. O kaya minsan naman kapatid, pagod ka na ba sa paghihintay? Akala mo ito na yung breakthrough mo pero wala pa rin. O kaya naman, surrounded ka ng problema katulad ng mga Israelita. Tama? At meron pa, sino po dito yung mga namumuhay po sa nakaraan? Aray! Di ba? May mga namumuhay po sa mga nakaraan. Meron namang mga nangyari sa nakaraan na para bang nagkakaroon ng hindrances ngayong araw. Amen? At maraming bagay kapatid na pinapalibutan ka ng takot at uncertainty. Tama po ba? Siguro ngayon kapatid, katulad ng sabi ni Aris, no, wala kang pera. May sakit ka. Broken ka. May anxiety ka. May mga unanswered prayer ka. Kapatid, God will make a way. Sabi mo nga dyan, God will make a way. Amen? Katulad po ng mga Israelita na para bang wala ng daan, God made a way. And the God who opened the Red Sea will also open a way for your life. Kasi alam ng Diyos na kailangan mong i-rescue ka. Amen? Amen po ba? God will make a way. Amen? Kaya nga kapatid, sa totoo lang kapatid, kung titignan mo, ang pagkilos kasi ng Diyos, tamang-tama lang. Amen? Dapat maniwala ka na ang timing ng Diyos ay tama. Amen? Ngayon, ang isang tao, minsan nararanasan niya yung pagkilos ng Panginoon sa para bang, ay, tutulungan pa kaya ako ng Diyos? Para bang sa sweldo, pecha de peligro na. Pero kapatid, hindi po kayang hadlangan ng pag-iisip ng tao, ng perception ng tao, o yung sinasabi mong pecha de peligro,
ang kayang gawin ng Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, tinuturuan ka ng Panginoon na kahit wala ng daan, continue to trust in Him. Amen? Sabi mo nga dyan, continue to trust in Him. Kapatid, bahal ka ng Diyos. Amen? At hindi hahayaan ng Panginoon, kapatid, na paulit-ulit na lang yung sitwasyon mo, hindi hahayaan ng Diyos, kapatid, na lagi ka na lang problemado, lagi ka na lang pagod, kapatid, continue to trust in Him. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa'yo ngayon, tumingin ka sa kayang gawin ng Diyos. Amen? Itong kwento ng Red Sea, kapatid, maging faith mo, kapatid, na ang Diyos ay nagbibigay ng breakthrough. Amen? Sino po naniniwala na may breakthrough siya sa Panginoon? Taas nga kamay. Amen? Ang Diyos po ay bibigyan ka ng breakthrough. Amen? Ngayon, kapatid, umpisa, ihimay-himayin natin to ng konti, no? First point, darating ang pagod o takot pag sa problema ka nakatingin. Sige po, pakitype na lang. Darating ang takot at pagod pag sa problema ka nakatingin. Amen? Exodus chapter 14 verse 10 to 12, kapatid. Buklatin natin Bible natin. Sige po, pakibuklat po. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Yan, sige po, babasahin natin sa Tagalog yan. Ano po nakalagay dito? Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Farao at ang mga Ehipsyo. Kaya't dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa maamin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para mamatay dito? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tignan mo naman ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga lang ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa sa mamatay dito sa ilang. Kapatid, darating ang takot at pagod kapag nakita mo yung problema kaysa sa mga pangako ng Diyos sa'yo. Tingnan mo, kapatid, sumama po ang mga Israelita kasi bit-bit nila pangako ng Lord. Tama ba? Kasi nakita nila yung 10 plagues eh. Nakita nila yung mga paghihirap ng Ehipsyo, kapatid. Nakita nila yung kayang gawin ng Diyos. Pero nung umalis sila, baon nila yung pangako ng Lord. Pero nung nakita nila yung Red Sea, tapos na ang buhay ko. O kaya sa Tagalog, patay kang bata ka. Di ba? Minsan, kapatid, kala mo dead end na eh. Tama ba? Katulad ka ba nitong mga Israelita? Basahin niyo po Exodus chapter 14 verse 10 to 12. Katulad ka ba nito? Sana pala hindi na lang ako sumunod kay Lord. Sana pala hindi na ako naniwala sa sinabi ni Kuya Jerome. Akala ko ba sasagutin ng Lord yung panalangin ko? Akala ko ba ganito, kapatid? Darating po ang takot at pagod pag nakatingin ka sa problema. Amen? Pag tinignan mo yung Red Sea ng buhay mo, nakakalunod talaga. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang Ehipsyo. Kapatid, matinding takot. Ikaw ba? Kumusta ba ang buhay mo? Meron ka bang matinding takot ngayon? Kapatid, lagi mong tandaan, kaya mong harapin ang buhay kasi kasama mo si Jesus. Amen. Pero kapatid, hindi pwedeng lagi kang nakatuon sa problema mo. Ang pag-rescue po ng Panginoon, available lagi. Amen. Ilang araw na tayo nag-uusap tungkol po dito sa deliverance, tungkol po sa overcoming. Pero gusto kong maunawaan mo, kapatid, na ang Diyos po, mahal ka niya. Amen.
At sa sobrang mahal ka ng Diyos, kapatid, hindi niya pababayaan yung anak niya. Tama po ba? Hindi ka niya pababayaan. At sa sobrang mahal ka ng Panginoon, kapatid, hindi niya hayaang mapahamak ka. Amen? Ngayon, sana maintindihan mo na hindi ka hayaan ng Panginoong mapahamak. Kaya ikaw, ituon mo yung mata mo o ang pansin mo saan? Sa Diyos at sa Diyos lang. Kapatid, etong Israelita, kaya sila nagkaroon ng matinding takot. Kaya sila nagkaroon ng matinding kabagbagan ng damdamin nila. Tumingin kasi sila sa likod. Amen? Tumingin kasi sila sa likod. Katulad yan ni Boss Tuklaw. Di ba? Kung ang magiging dahilan mo, kapatid, ganyan, kahit halos mamatay na sa gutom, kapatid, hindi ka magugutom kung titingin ka sa Panginoong Yesus. Kasi naniniwala ako, bibigyan ka ng daan ng Diyos para magkaroon ka ng pagkain. Amen? And in fact, kapatid, God, si Elijah, kapatid, ang dami na pong ginawa ng Panginoon. Kahit lumpo, kapatid, kayang pakainin ng Diyos. Meron kami ditong lumpo, kapatid, pero pinagpapala ng Panginoon. Amen? Minsan kasi mas nakikita mo yung sitwasyon mo kaysa sa kayang gawin ng Diyos ko. Amen? Kaya kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa akin o sabihin sa amin dito na ganito, ganyan, ganyan. Alam mo, ang isang buhay, no? Na puro na lang problema ang nakikita ay ang isang buhay na totoong malungkot, kapatid. Amen? Kami po bilang, alam niyo yan, alam po yan ng mga nandito, no? Lahat po ng mga regular na nakikinig sa amin. Ang ministry po namin ay hindi po sa mayaman, kundi sa mahirap. At kami, kapatid, bilang anak ng Diyos, hindi lang naghahatid ng salita ng Panginoon, kundi naghahatid din ng pag-ibig ng Diyos. Amen? At naniniwala ako, kapatid, na dinadala kami ng Panginoon sa mga taong nangangailangan. Kasi minsan sa buhay nila, nanalangin sila. Amen? Nililid kami ng Lord eh. Imagine mo, kapatid, bakit kami papapuntahin ng Alfonso? Alfonso Cavite, kapatid, 2 hours travel dito. Kasi merong mga taong nanalangin doon na nangihingi ng tulong sa Panginoon. Amen? At ano pa? Bakit kami dinadala lagi ng Panginoon sa mahihirap para magpakain? Kasi naiintindihan ni Lord yung sitwasyon nila. Amen? Kapatid, ang Diyos po, He rescues the weary. Kaya kung ikaw ay napapagod, nahihirapan, o hindi na maintindihan yung nangyari, o meron kang matinding takot, rather than na makita mo yung sitwasyon mo, tignan mo yung kayang gawin ng Diyos. Amen? Sabi sa English, they feared greatly. Kasi kapatid, sa totoo lang, pag may takot ka, nabubulag ka eh. Amen? Imagine mo, kapatid, naging mabuti sa'yo kahapon, pero dahil may takot ka ngayon, nakalimutan mo na yung kabutihan ni Lord kahapon. Tama, mali? May problema ka ngayon, nakalimutan mo na naging mabuti sa'yo si Lord kahapon. May pinagdadaanan kayo, nakalimutan mo na na yung pinagdadaanan mo nga kahapon, inayos na niya eh. Amen? Pero dahil sa takot, at dahil sa pangamba, at dahil sa pag-aalala, hindi natin nakikita yung kayang gawin ng Diyos, kundi nakikita natin yung mga problema na meron tayo. Amen? Ang pangako ni Lord, kapatid, hindi naman sinabi ni Lord na mawawala problema mo. Mamaya ko pa tong puntos eh. Pero gusto ko nang sabihin ngayon. Hindi po sinabi ni Lord na mawawala problema mo, pero ang sinabi ng Diyos, take heart. He overcome the world, as well as He will never leave you nor forsake you. So, ibig sabihin, kapatid, meron mang problemang pinagdadaanan, pero kasama mo ang Diyos. He is your Emmanuel. God is with us. Amen?
Kaya kung mas nakikita mo ang sitwasyon mo ay mas malaki sa kayang gawin ng Diyos sa'yo, kapatid, baliktarin mo na. Mas malaki ang kayang gawin ng Diyos dito sa maliit kong problema. Amen? Kasi kapatid, pag lagi mo yung tinitignan, lagi mo yung inaala na mapapagod ka talaga. Amen? Kaya nga doon na nabibuild kapatid yung anxiety, doon na nabibuild yung worry, doon na nabibuild yung depression. Kasi nga, nakatuon ka dun eh. Biblically and clinically, kapatid, pag meron kang anxiety and depression, kailangan mo tong bigyan ng outlet. Amen? Kaya kapatid, sabi ng Panginoon, di ba? Hindi kailangan ng doktor yung healthy. Ang kailangan ng doktor yung mga may sakit. Ang Diyos, kapatid, He rescues us. Jesus itself, kapatid, came down from heaven going to earth just to give you salvation. So, anong ibig kong sabihin, kapatid? Hindi mo kayang mag-isa. Mapapagod ka talaga kung ikaw lang. Mapapagod ka kung sa labanin ng buhay, hindi ka sasamahan ni Lord. Nakakapagod talaga yun. Pero, ang Diyos po ay mabuti. Amen po ba? Amen. Mabuti po si Lord. At dahil mabuti po ang Diyos, hindi po niya hayaan na ikaw at ako, magkaroon ng problema. Amen. Na hindi na para bang makita mo na pinapabayaan ka na lang lagi. Hindi. Amen. Amen po ba? Mahal ka ni Lord. Tandaan mo yan. Sabi mo nga dyan sa comment section, mahal ka ni Lord. Iwan ka man ng tao, iwan ka man ng lahat, mag-fail man ng circumstances mo, ang mahalaga, na kay Lord ka pa rin. Amen. Mahal ka ni Lord. Amen. Ngayon kapatid, kung titignan mo, ang takot kasi, it narrowed down your vision hanggang lumi. Tignan mo ito mga Israelita kapatid, nakalimutan na nila na tinalo na nila yung Egypt through 10 plagues. Nakalimutan nila kapatid na niled sila ng Diyos doon. Nakalimutan na nila yung sinabi ng Panginoon na umabot sa akin ang mga iyak mo. Tignan mo kapatid, binawi nila na sana doon na lang kami, alipin na lang kami. Ganun ang tao eh. Mas gugustuhin niya pa yung lumang buhay kaysa sa bagong buhay na binibigay ng Panginoon sa kanya. Bakit? Kasi yung luma, masaya naman kahit papano. Kapatid, itong bagong buhay na binibigay sa'yo ng Lord, hindi lang to basta masaya, pinagpalang buhay to. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko po, makita mo to. Amen? Makita mo to. Kaya kapatid, dalangin ko po sa'yo, biyayaan ka ng Diyos ng isang buhay na laging nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Kaya kung titignan mo kapatid, alam ko lahat po sa inyo may binabayarang bills, tama ba? Yung iba sa inyo hindi pa papa-check up kasi ayaw nilang harapin. Yung iba sa inyo kapatid, broken. Yung iba sa inyo uncertain sa future. Ngayon kapatid, minsan kasi pagpagod tayo, mas pinipili nating tignan yung mga ganitong bagay. Dahil, ang takot po nakakalimot sa Diyos. Pero ang pananampalataya, naaalala lagi ang ginawa ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, pwede ba natin itong i-declare? Kung ang Diyos ay tapat kahapon, ang Diyos ay tapat rin ngayon. Amen. Sige, pwede mo ba i-comment yan? Kung ang Diyos ay tapat kahapon, siya rin ay tapat ngayon. Amen. Kapatid, tapat po ang Diyos sa buhay mo. At kailanman kapatid, hindi niya inalis ang katapatan niya, hindi porket hindi ka rin tapat. Mahal ka ni Lord. Kaya kapatid, sana magkaroon ka ng puso ngayon na maintindihan mo na hindi po nagbabago ang Diyos. Amen. Sabi mo nga dyan, hindi nagbabago si Lord. Hallelujah.
Kaya nga kapatid, napakahalaga ng mga testimony. Kasi ang mga testimony sa Panginoon, siya yung account ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Kaya nga kapatid, tignan mo, imagine mo, mag-chat ka lang, Kuya, ay salamat po sa Panginoon kasi binayaran ni Lord yung mga bills ko. Tignan mo, meron palang mga kapatid na hindi pa nakakabayad ng bills. Pero dahil nag-chat ka, dahil nag-testify ka, tumaas ngayon yung faith. Naniwala rin na kayang bayaran ng Diyos yung kanyang mga bills. Amen. Kaya kapatid, kahit maliit yan yung kabutihan ng Lord, i-share mo. Bakit? Kasi napakaganda sabihin ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung ang Diyos ay tapat kahapon, siya din ay tapat ngayon. Amen. Kung ang Diyos ay tapat sa ibang tao, ang Diyos din ay tapat sa iyo. Amen. Kaso ang problema, ang galing nating magduda, ang bilis nating magduda. Tama. Ang bilis nating magreklamo kaysa sa magtiwala. Mas nakikita natin yung pangit kaysa sa mga magagandang plano ng Diyos. Kaya sa point number 1 ko kapatid, yun lang yung gusto ko maalala mo. Kung ang Diyos ay tapat kahapon, Diyos ay mananatiling tapat ngayon. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya ngayon kapatid, second point, ang Diyos ay lumalaban sa mga pusong nagtitiwala sa Kanya. Sige po, paki-type na lang dyan, no? Ang Diyos ay lumalaban para sa mga pusong nagtitiwala sa Kanya. Second point, basahin natin yung Exodus chapter 14 verse 13 to 14. Sabi, sumagot si Jesus, laksan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano tayo ililigtas ni Yahweh. Hindi nyo na muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lang kayo. Exodus 14:14. Be still. God will fight for you. You need only to be still. Amen. Ang Diyos ay lumalaban para sa mga pusong nagtitiwala sa Kanya. Kapatid, sinabihan po ni Moses itong mga Israelitang parareklamo. Anong sabi? Lakasan ninyo ang loob nyo. Amen. Ang taong takot kasi ay ang taong mahina ang kalooban. Pero pinapaalala mula sa pasalita ng Panginoon, lakasan ninyo ang loob nyo. Huwag kayong matakot. Amen. Tingnan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Amen. At ano bang sabi ni Moses dito at makaka-relate ka? Hindi nyo na muli makikita yung mga Egyptian yan, kapatid. Tignan mo kung paano ka ililigtas ng Diyos. At yung problema mo, bye-bye na. Di mo na yan makikita. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga dyan, hindi ko na makikita tong problema ko. Amen? And that is the great deliverance of God. And God is also and still deliver His people up until now. Amen? Uulitin ko sermon ni Moses to. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang loob nyo, huwag kayong matakot. Amen. Kaya kapatid, kung ano ang bagay na pinalaya sa iyo na ng Diyos, huwag mo nang balik-balikan. Aray. Binabalik-balikan mo pa. Ang lamig kasi. Tinamaan ako ng antok Wait lang, inom lang ang tubig para mawala yung hikaw. Kasi ang lamig Ang laban po sa antok, tubig. Amen. Ang lamig kasi. Ang ganda ng salin bansa, tunay, wag ka matakot at magtiwala sa Diyos. Amen. Lakasan ninyo ang inyong loob, sabi po ng Panginoon. Pwede mo bang i-type dyan? Lakasan ninyo ang inyong loob. Sige kapatid, amen. Kapatid, ikaw, kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo yung version ko tapang-tapangan mo kasi. Hindi mo tinatapangan
Minsan ganyan ka na lang 'pag may problema. Ganito na lang ba ako? Kung may pader pa, gaganyan ka pa eh. Lord! Di ba? Mag-uuli yung, Lord, ganito na lang ba buhay ko, kapatid? Kapatid, calling pa more. Amen? Kapatid, rather than na, ganito na naman, utang na naman, yung asawa ko ganyan pa rin, ako ganito pa rin, anak ko ganito pa rin, kapatid. Kaysa laging ganun, ang sasabihin mo, Lord, nandito ako sa'yo ngayon, nakatayo, nakaluhod, at lagi pong magsasabi sa'yo, kasi ikaw ang Diyos na kayang gumawa. Amen. Kapatid, ulitin ko ha, tapang-tapangan mo kasi. Sabi nga ni Lord, take heart. Meron bang taking heart na take heart? Kapatid, kaya nga ikaw ay warrior eh. Amen? Sabi nga ni Lord, more than conquerors ka. Meron bang more than conquerors na, ikaw muna, ikaw muna. Walang ganun, no? Pag alam mo na kasama mo si Lord, kapatid, kasama mo rin pangako niya. Tingnan mo, kapatid, yung mga may kakilala sa presidente. Ang tapang, di ba? Dito nga lang sa Cavite, kapatid, pag tropa mo si John Vic, ang tapang mo. Kasi merong alam mo, kapatid, na, anong tawag dito? May makapangyarihan kang backer. Kumbaga may influence yung backer mo. Pero gagawa yung mga backer na yan. Si Lord dapat ang backer natin. Amen. Amen. Tapang-tapangan mo yung buhay mo. Hindi naman yung puro na lang problema, puro hirap na lang, ganyan. Kapatid, wala pong masama na i-acknowledge mo may problema ka. Pero kapatid, wag naman laging problema na lang i-declare mo. Amen. Imaginein mo na lang yan. Hindi ka ba nagsasawa na puro na lang problema iniisip mo? Hindi ka ba nagsasawa, kapatid, na puro na lang kung ano-ano na lang yung mga nangyayari sa buhay mo na yun na lang lagi ina-acknowledge mo? Kaya ako, kapatid, tapos na ako sa ganong buhay. Amen? Lalakad na ako sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lalakad na ako sa katagumpayan na binigay sa akin ng Diyos. Imagine mo, kapatid, itong mga Israelita. Alam mo yung ugali ng Israelita? Ugali mo rin yan eh. Sa totoo lang. Ganito na lang kaya, kapatid. Kapatid, hindi po sinabi ni Lord na, sige, laban pa. Sige, try mo pa. Sige, magpakalakas ka. Hindi eh. Anong sinabi niya? Stand still. Ano sabi ng Exodus 14:14? Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Kapatid, kumbaga, sa pinakasalin na rin, sinasabi sa'yo ni Lord, ako na, tabi. Di ba? Ako na gagawa, tumabi ka. Di ba? Para mas maintindihan mo. Amen? Ay, dito lang po kami sa Toklong Kawit, Cavite kami, sir. Hindi Toklong Imus. Toklong Kawit, Cavite po. Malapit lang yun. Punta po kayo sa church namin. Amen. Si Lord na lalaban, nangingialam ka pa. Diba? Nagigets nyo ba ako, kapatid? Ulitin ko ha. Anong point number 2 natin? Well, meron na ba? Nabanggit na ba yung point number 2 natin? Oo, lalaban ang ang Diyos ay lalaban sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? God will fight for you to those people who trust in Him. Amen? God will fight for those people who trust in Him. Kapatid, kumbaga para bang ganito? Di ba kunyari may nanlibre sa'yo?
Di ako nagpaparinig baka ilibre niyo ako eh. Joke lang, joke lang. Di ba kunyari may naglibre sa'yo? Binayaran na sa Jollibee. Tapos ikaw, hindi, ako magbabayad. Bayad na nga! Nangingialam ka pa eh. Bayad na. Enjoyin mo na lang. Man, binayaran na eh. Pumapalag ka pa. O parang ganito, ipaglalaban ka na, nangiilam ka pa. Yung nanay ko, matapang. Pag ako inaway sa labas, susugod nanay ko. Ganun yung ugali ng nanay ko. Pero, pag ako nangingialam nang siya ay nagpapaliwanag, ako ang iayari niya. Bakit? Sabi niya sa akin, bakit ka nangingialam? Ikaw ba kausap? Di ba? Ang hirap kaya nung sabat ka ng sabat. Amen. Imagine mo kapatid inaayos na pala ng nanay ko tapos nangingialam pa ako. Sige nga kayo po. Sino po yung may mga anak dyan? Yung anak mo mas magaling pa sa'yo. Matutuwa ka ba? Ay, hindi pa po ako pastor, kuya lang po. Oh, bakit? Huwag mo na i-flat kapatid. Amen. Sige po, matanong ko yung mga magulang dyan. Pag mas magaling pa yung anak mo sa'yo, matutuwa ka ba? Amen. Halimbawa, hindi niya alam, tapos nangingialam siya sa'yo. Hindi. Di ba? Si Lord kapatid, sabi niya, the Lord will fight for you. You only need to be still. Mag-be still ka na, ako na ang lalaban para sa kanila. Imagine mo kapatid, hindi ka na sana mapapahamak, nangiilam ka pa. Nagets niyo kapatid? Alam mo yan, napapanood niyo yun sa movie. Di ba sabi ni kunyari ni Cardo Dalisay, magtago ka dito. Dito ka lang. Ang galing no. Cardo, baka Di ba sabi ng mga nire-rescue ni Cardo, dito ka lang. Tumabi ka dyan. Diyan ka lang, magtago ka dyan. Di si Cardo, ta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 t. Nakakita ng baril yung nire-rescue niya. Si Laban. Kumuha ng baril. Nahuli ngayon ng kontrabida na, ay nako. Kung ako si Cardo, nilayasan ko eh. Itinago mo na, lumabas pa. Di ba? Siya na nga yung nire-rescue, nakikilaban pa, imbes na tumakas. Di ba? Alam niyo yan, Filipino movie yan, classic Filipino movie yan. Di ba? Takbo na! Si Balik, aray ko. Di ba? Tumakas ka na. Kaya yung viewers, inis na inis eh. Bakit ka pa bumalik? Bakit ka pa bumalik? Yan tuloy, nahuli ka pa. Ay, nako. Di ba? Yan, tama, Jazz. Napakabida-bida kasi. Aray mo. Naalala ko yan sa mga teleserye dati, di ba? Pinaalis mo na bumalik pa. Kapatid, ganun din kay Lord. Pag sinabi ni Lord na diyan ka lang, magtiwala ka lang, huwag ka na, ikaw pa sasaba, kaya ikaw natatamaan eh. Kasi nga, hindi mo sinunod yung utos ng Diyos na pumanatag ka. Amen. Uy, Patrick, paano makapastor ka dyan? Ikaw pala yan. Amen. Ulitin ko kapatid huwag kang nangingialam sa laban ng Diyos. Laban yun ng Diyos eh. Ano lang kailangan mong gawin? Mag-worship, manalangin sa Panginoon at magtiwala. Amen. Pag laban ni Lord, gawin mo ang dapat mong gawin. Pero huwag kang mangingialam para sa Panginoon. Amen. Minsan kapatid, di ba nag-pray ka na, binigay mo na kay Lord. Binabawi mo pa hindi ako na pala. Amen.
Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa'yo. Ulitin ko the Lord will fight for you. You have only to be still. Sa ibang version, silent. Kapatid, this is how we fight our battles. By bended knees. Dami mong problema, unahin mong manalangin sa Panginoon. And God will give you wisdom on how to deal with it. Amen. Kaso ang problema kapatid, tayo bilang tao, hanap ng solusyon. Kaya kahit yung mali yung solusyon, iniisip niya answered prayer ni Lord. Paano ko masasabi? Ang dami mong utang, no? Lord, I need sign. Kailangan ko ng sign. Paano ba ako matutulungan? Tapos nakita mo yung scatter. Kaching, kaching. Ito na ata yung sign, Lord. Itataya ko na yung huli kong pera para dito. My goodness, hindi po ganon. Amen? Pag sinabi ng Lord na si Lord ang lalaban para sa'yo, sumunod ka ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Hindi pwede kapatid na mas marunong ka pa sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang pagtitiwala kapatid, ikakalma mo yung sarili mo sa Panginoon. Amen. Ikakalma mo yung sarili mo sa Diyos. Tingnan mo si Pedro. Ang tapang ni Pedro, di ba? Panginoon, lakad ako dyan. Sige, lumakad ka. Nakalakad. May faith. Pero nagkumpisang lumubog kasi mas tinignan yung hangin, yung alon, kaysa kay Jesus. Amen. Ang Diyos ang lalaban. Ang Diyos ang magpapanalo. Ang Diyos ang magsosolve. Nothing more, nothing less. Ang kailangan mo lang gawin kapatid, sumunod ka sa Diyos. At kahit hindi nagme-make sense, tingnan mo kapatid, hindi naman nagme-make sense. Imagine mo, tumatakas ka tapos nasa dagat. Hindi nagme-make sense yun. Pero magtiwala ka pa rin. Kasi hindi ka naman ipapahamak ni Lord eh. Amen? Ano yung life verse ni Ate Ann? Jeremiah 29:11. My plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. Doon pa lang magtitiwala ka na kahit ano pang kaparaanan, ang mahalaga, bibigyan ka ng hope at future ng Panginoon. Amen? Kaya kapatid, rather than na kung ano-ano pang mga pinagagagawa mo sa buhay, tumingin ka sa Diyos at sa mga pinagagawa niya. Amen? Kaya nga kapatid, sabihin na ng marami na OA tayo bilang isang Kristiyano. Amen? Sabi nila, lagi kayo nagde-devotion, lagi kayo nagba-Bible study, mga OA kayo. Okay na maging OA. Kasi OA din naman yung pagkakaligtas ng Panginoon sa akin. Amen. Binigyan niya ako ng miracle. Inayos niya buhay ko. OA talaga yon. Amen. Kaya ang problema sa tao, kapatid, pinapabayaan na lang niya na ganyan siya, apak-apakan siya ni Taning. I-highlight ni Taning kasi mga problema mo, oo nga, hindi nga ako kamahal-mahal, pangit nga ako, pangit ng buhay ko, palautang na ako, ganyan. Kapatid, ang kailangan mong ginagawa, kinikilala mo si Lord. Amen. Yung mga mali mo, ayusin mo. Yung mga lapses mo sa life, ayusin mo. Hayaan mo si Lord sa labanin ng buhay. Ang pinakamahalaga kapatid, ikaw, sumusunod ka kay Jesus. Amen. Kasi kapatid, ang laban sa buhay ay ang laban na sinosurrender mo sa sovereign God, sa Diyos na makapangyarihan. Amen. Kaya nga, kung ano-ano nang tinuturo ko sa inyo just to cope up, tama ba? Magsulat ng devotion, mag-send ng devotion, sulat nyo prayer request nyo, magsulat kayo ng love letter to Jesus, mag-worship kayo. Amen. Kapatid, the Lord will fight for you. You only need to be still. Those parts of your life that is surrendered to God, amen, ay asahan mo ng victory. Ngayon, sigurado kasi ako hindi pa lahat binibigay mo sa Panginoon eh. Amen ba? Kapatid, ibigay mo na ngayon. Amen.
Huwag mo nang hayaan na apak-apakan ka ni taning, huwag mo nang hayaan na mapagod ka sa buhay, huwag mo na hayaan kapatid na magkaroon ka pa ng mga consequences ng mga pagkakamali mo dahil hindi mo hinarap. Harapin mo at ipagkatiwala mo 'to sa Diyos na ang Diyos ay lalaban para sa'yo. Marami kang utang, eh di mag-pray ka sa Panginoon that God will provide. May sakit ka, mag-pray ka sa Panginoon that God is the God who heals you. He is your healer. He is your Jehovah Rapha. Amen. May broken relationship, He is the God who restores. Narurumihan ka sa sarili mo, He is the God who can make you clean. Amen. Kapatid, kayang gawin ng Diyos at walang imposible sa Panginoon. Kaso ang tao, hirap maniwala. At sana, through this Bible study, maniwala ka na may gagawin ang Diyos. Amen. Sabi mo nga dyan, naniniwala ako na may gagawin ang Diyos. Amen. Ay, thank you. Maganda po yung kantang yun eh. Lahat posible sa nananalig. Lahat posible by Spring Worship. Yun yung lyrics. Amen. Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya kapatid, ano pa man din ang sitwasyon mo, dito nga hinati niya yung dagat na pula, buhay mo pa kaya? Utang mo, hindi niya kayang bayaran yung Lord. Actually, may pangbayad ka, di mo lang binayad. Aray. Di ba? Kapatid, ang dami na pong account sa Bible, kapatid, na pinagaling ni Lord. Yan pa kayang sakit mo? Amen? Ang problema kasi, mas tinitignan mo problema kaysa sa kakayahan ng Panginoon. Amen? Kaya ng Lord, mag-abide ka lang. Hanapin mo siya, kapatid, magbasa ka ng Bible, magugulat ka na lang, kakahanap mo sa Panginoon, unti-unti na ayos buhay mo. Tingnan niyo ako, kapatid. Dami kong utang, 100K. Kasi nga nagkaroon ako ng live-in, di ba? Pag isa ako, dami kong utang. Pero sabi ko sa Lord, Lord, tulungan mo ako, ayusin mo. Kapatid, after a month, yung utang ko 15,000 na lang. Amen? Bakit? Kasi may mga tao na ginamit ang Diyos. Sabi ng ibang pinagkakautangan ko, uy, nakita kita na nag-church ka na. Sabi niya, wag mo nang bayaran yung utang ko. Nakita na kitang magbago eh. Oh, hindi po imposible sa Panginoon yon. Ngayon naman, baka sabi niyo, sabi ng preacher ko, wag mo na daw ako pagbayarin kasi Hindi ganon. Hindi mo kailangan magparinig, kapatid. Amen. Hayaan mo si Lord kumilos. Amen po ba? Hayaan mo si Lord, kapatid, nakakapagbago ng puso yan. Amen. Kaya ipag-pray nyo lagi yung mga pinagkautangan nyo. Ipag-pray nyo. Pero dapat may will ka na magbayad. Ako kasi kinausap ko eh. Sabi ko, wala pa po akong pambayad pero babayaran kita. Huwag mo nang bayaran yun. Amen. Ano pa? May sakit ka, kapatid. God is the God who heals. Broken relationship. Baka mamaya may pride ka. Amen. God will heal you. God will restore it. Yan. May problema sa negosyo. Ipagkatiwala mo negosyo mo kay Lord. Amen. Huwag ka sa tao umasa, kapatid. Yung iba, dito sa TikTok, sobre. Sa totoo lang. Maraming may kakayahan, kapatid, pero piniling manghingi. Ako kapatid, alam niyo yan. Ang ministry ko nasa poor community. Wala akong problema sa paghingi sa tulong at sa pagbibigay ng tulong. Pero sobrang dami dito, kapatid, umaasa sa tao. Ano magagawa ng tao, kapatid? Ang tao limited lang yan. Pero si Lord, He is limitless. At wala pong mahirap sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, magkaroon ka ng puso na laging nagtitiwala sa Panginoon, sa Diyos at sa Diyos tayo aasa. Amen. Kapatid, it is not about the calling itself. Amen. Kapatid, wala pong kinalaman yung calling sa pinag-uusapan natin. Amen. Yung calling kasi, kapatid, ito yung pagkatawag mo pagtapos kang i-restore ni Lord. Pero ngayon, kapatid, ang sinasabi ko, bago ang lahat, bago ang calling, bago ang kahit ano, i-restore ka ng Diyos. Pero
mag-uumpisa 'to sa pagtitiwala mo sa Panginoon na siya ang lalaban para sa'yo. Amen. It is not about the calling. Tatawagin ka naman talaga ng Diyos. 'Pag napagtagumpayan mo 'tong bagay na 'to kapatid, tatawagin ka ng Panginoon. Pero bago ka makapag-minister, bago mo i-fulfill yung calling mo, kailangan mo muna ng salvation ng Diyos. Amen. Kailangan mo muna ng pagkilos ng Diyos, ng restoration ng Diyos. Bakit? Magiging effective minister ka ba kung ikaw mismo may pinagdadaanan? Tama, mali. Dito po sa church namin kapatid, yung mga leaders are giving the benefit na mag-leave kayo. Kung kailangan nyo magpahinga, magpahinga. Kasi kapatid, kasama po ang pagpapahinga. Kung kailangan mong ayusin sarili mo, ayusin mo muna. Kasi you cannot be an effective minister or lingkod ng Panginoon kung ikaw mismo may bitbitin ka pa. Amen. Ako kapatid, mini-make sure ko bago ako mag-preach dito na ilabas ko lahat sa Panginoon. Hindi po perfect buhay ko. Marami pong mga sa buhay ko kapatid nakakapagod, maraming intindihin. Pero mini-make sure ko na bago po ako mag-preach, bago po ako mag-minister sa iba, kinatagpo muna ako ng Diyos. Bakit? Kasi yung kaya kong ibigay, yung mga bagay na na-receive ko rin lang din sa Panginoon. Amen? Kaya nga kung papansinin nyo kapatid dito po sa life group natin, it is more on life application. Tama ba? Yung pinipreach ko sa inyo kapatid, yung mga bagay na napagtagumpayan ko na. At dahil kinaya ko, naniniwala ko kakayanin mo rin kasi isa lang naman tayo ng Diyos ng pinaglilingkuran. Iisa lang tayo ng Diyos na sinasamba at pinapananampalatayanan. Amen. Kaso ang problema, iba-iba tayo kapatid ng level of faith. Kaya nga kapatid, dapat i-level up mo yung faith mo. At paano nagle-level up ang faith? If you hear and hear the word of God. Kaya nga lagi ako nagsasabi sa inyo, mag-devotion kayo. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, matuto ka ngayon na ipagkatiwala mo sa Diyos yung mga laban mo sa buhay. Amen. Ngayon, manghihina ka talaga kung hindi mo kausap si Lord. Imagine mo kapatid, pati prayer, kinatamaran mo pa, hindi ko na alam anong gagawin sa'yo. Tama? Kasi pagod ako sana naintindihan ako ni Lord. Naintindihan ka ni Lord. Pero kapatid, hindi na po normal yung isang buwan ka nang di mo kinakausap si Lord. Hindi na normal na mas matindi pa yung pag-aasikaso mo sa problema mo kaysa sa pananalangin mo. Amen? Surrendering. Pwede mo bang i-type dyan? Surrendering. Amen? Napakahalaga ng surrendering sa buhay. Amen? Third point, God will make a way. Amen? God will make a way. Pag binasa natin yung Exodus chapter 14 verse 15 to 22 kapatid, inalis ba ni Lord yung Red Sea? Amen? Kapatid, gusto ko muna sagutin niya. Paano yun kung lagi ko siya kinakusap pero hindi siya sumasagot? Kapatid, nasagot si Lord dito. Kaya nga napakahalaga na basahin mo yung Biblia. At ngayon kapatid, kung ang sinasabi mong sagot yung answered prayer, hindi naman kasi lahat ng gusto natin, makakabuti sa atin. Si Samson kapatid, gusto niya si Delilah pero hindi nakabuti sa kanya. Bakit? Pinilit niya Hindi naman yun yung kalooban ni Lord pero ginawa niya. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, pagkatiwalaan mo yung kakayahan ng Diyos na He will make a way. Sabi mo nga dyan, He will make a way. Amen. Hindi po inalis ng Diyos ang Red Sea. Pero binuksan niya yung daan para doon. Amen. Minsan nananalangin tayo, Lord, tanggalin mo na sa akin to. Tanggalin mo na to mga obstacle ko. Pero nung ipinanalangin mo yan sa Panginoon kapatid,
hindi man niya tinanggal, tinulungan ka naman niya. Amen? Nagbigay siya ng daan. Kaya kapatid, dalangin ko, maghintay ka sa Panginoon. Yun ang pinakamahirap gawin, pero yun ang pinaka-worth it gawin. Ang paghihintay. Amen? Darating ang tulong. Pumanatag ka. Andyan na, pumanatag ka. Amen? Gawin mo ang dapat mong gawin, kapatid. Amen? Ipanalangin ang mga dapat ipanalangin. Pero yung pagkilos ng Panginoon, hihintayin natin. Sabi po ng Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you. I will be with you. Amen. Hebrews 13:5b, I will never leave you nor forsake you. Deuteronomy 31:6, for the Lord your God goes with you and He will never leave you nor forsake you. Amen. Kapatid, mahal ka ng Diyos. At hindi ka iiwan ng Panginoon. Ang problema, ikaw mismo ang umaalis sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, huwag tayong sumuko sa buhay. Pwede ba yun? Sabi mo nga dyan, huwag tayong sumuko sa buhay. Amen. Kaya kung titingnan natin kapatid, sa Isaiah 43:2 pa lang eh. Hindi po aalisin ni Lord yung tubig pero sasamahan ka niya. Amen. At ang timing po ng Diyos ay laging tama. Kaya nga God will make a way. Amen. Saan ka man pumunta, naroroon ang Diyos. At lagi mong tandaan, pwede mo bang i-type to? Your greatest struggle will become your greatest testimony. Amen. Yung Red Sea kapatid, hanggang ngayon pinag-uusapan natin. Amen. Deuteronomy 31:6. Amen. This life is getting blurry. Nagla-live. Ay, nagbe-blurred po. Baka mabagal po yung internet. Amen. Your greatest struggle will be your greatest testimony. Kapatid. Kaya yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon, one day magkaka-breakthrough ka dyan. Romans 8:28 pa lang eh. Ano pong sabi ng Bible? Everything will work together for good to those who love Him. Kailangan mo muna, ano po ang criteria? Oy, ang galing naman. Min ata naiiyak siya. Wow naman. Thank you po kung naiiyak eh. Amen. Pero kung titingnan natin kapatid, bago po mag-work together for good yung sitwasyon mo, meron ka munang dapat i-meet na criteria. Mahal mo dapat si Lord. Amen. At dahil mahal ka niya, He will rescue you at your lowest. Si kapatid, sino po dito kapatid yung naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos nung hirap na hirap siya at pagod na pagod siya? Taas nga kamay. Sino po dito yung nakatagpo niya ang Panginoon nung pinaka-lowest daw ng buhay niya? Alam mo bakit dun mo natagpuan si Lord? Kasi dati naman di mo siya nakita nung masaya ka. Tama? Pag masaya kasi tayo, pag wala tayong problema, di natin iniintindi si Lord. Di ka nagsisimba, di ka nagde-devotion, hindi ka nag-worship sa Panginoon, hindi ka nag-spend time sa Panginoon. Pero nung wala na lahat-lahat sa'yo, ano nangyari? Doon mo nakita na kailangan mo si Lord. Eh ngayon kapatid, hihintayin mo pa ba na maulit yun? Hindi na dapat. Naranasan mo na si Lord eh. Huwag ka nang aalis sa Panginoon. Amen? Kasi magiging okay din ang lahat. Magiging okay ka din. Amen? Magiging maayos ka din. Amen? Yung mga suliranin mo kapatid, one day magiging testimony mo rin yan. Kaya nga your greatest struggle will become your greatest testimony. Nawalan ako ng bahay kapatid, naging testimony.
At nagkaroon ako ng puso sa mga na-demolish. Tatay ko kapatid, ulo na lang nagagalaw, 3 buwan kami sa ospital. Pero still, mabuti ang Diyos. Amen. Ngayon, may puso na rin ako, katulad ng may puso na rin ako sa mga kailangang ipa-check up, sa mga dinadala sa ospital. It will be my greatest testimony. Why? Kasi hindi ako pinadaan ng Panginoon sa mga ganong bagay para lang pagtripan ako, kundi para umabot din ako ng marami. Amen? Tinutulungan ka ng Diyos para maintindihan mo yung pakiramdam ng tinulungan, kaya ikaw rin naman one day ay tutulungan din ng Diyos. Amen? Yan, katulad yan, may anxiety and depression ako kapatid. Diagnosed kapatid at extreme na. Pero kahit ganun kapatid, Diyos pa rin ang nagpagaling sa akin. Kasi dinala ko ng mga kaibigan ko sa Panginoon. Naalala ko kapatid, yung unang attack ko ng anxiety and depression, churchmate ko ang lumapit sa akin at tulungan ako. Amen. Aalis man ang lahat ng tao, pero ang Diyos ay mananatili. Kaya hindi ko yun malilimutan. Amen. Dito po kapatid, merong gusto na sumuka, si stroke patient. Pero nung pinag-pray namin, tumayo. Bakit? Kasi meron siyang binigay na pag-asa ng Panginoon. Ngayon, sobrang sipag na. Amen. Kapatid, it will become your greatest testimony. Hanggang ngayon, kapatid, yung stroke patient na yun, umaabot ng kaluluwa. Amen. Yung stroke patient na yun, kapatid, siya pa po ang pinakamaraming naakay sa church. Bakit? Kasi naging mabuti sa kanya si Lord. Pag ang Diyos ay naging mabuti sa'yo, amen, lagi mo nang pipiliin si Lord. Kaya dapat makita mo yun. Amen. Kaya kapatid, no, ano pong third point natin? God will make a way. Amen. God will walk with you. Amen. Kaya nga, kantay, ay, patugtugin nyo po, pwede ba yun? Patugtugin nyo po yung, o yan. O hindi na kailangan yun, pero salamat. Lahat po ng diamonds ay mapupunta po sa Mira, pero hindi po record yan dito. Alam mo ba din, kantayin nyo po yung Michael Bethany, Walk With You. Grabe intimacy niyan. Walk With You by Michael Bethany. Grabe intimacy. Tingnan mo kapatid ha. Basahin ko yung lyrics. I want to walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Amen. Dapat gusto mo. Walk With You by Michael Bethany. Amen. Kapatid, ang Diyos ay laging magbibigay sa iyo ng daan. At sasamahan ka niyang lumakad dyan. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko po, sana naintindihan mo ngayon na kaya kang i-rescue ng Diyos kahit ano pang pinagdadaanan mo. Hindi po aksidente na narito ka. Actually, hanggang ngayon kapatid, kinakausap ako ng Panginoon na marami pa rin may kabigatan ngayon. Pero God is the God that will move upon you right now. Amen. Kapatid, wag mong sukuan ng buhay na hindi sinukuan ng Panginoon. Amen. Napakasarap mabuhay pag sa Diyos mo nilagak yung buhay mo. Kung sa tao mo ibibigay yung buhay mo kapatid, pwede nila yung sayangin, pwede nila yung apak-apakan. Pero pag sa Diyos mo binigay yung buhay mo kapatid, hindi yan pababayaan ni Lord, hindi yan aapakan ng Diyos, hindi yan ipapahabak ng Panginoon, kundi ingatan niya yan at mamahalin niya yan. Kaya kapatid, dalangin ko. Hindi man maganda ang buhay, ang hirap man ang buhay kapatid. O sabihin mong malas ka sa buhay, pero kapatid, mahal ka ng Diyos. At one day, magkakaroon ka ng breakthrough. Ang kailangan mo lang maniwala at magtiwala. Ano pong sabi ni Jesus kay Jairus? Pinagtatawanan siya, sabi, patay na nga yan, guro. Ano sabi ni Jesus? Natutulog lamang siya.
Pinagtawanan siya, kapatid. Ano pong sabi ni Jesus kay Jairus? Huwag kang matakot, maniwala ka lang. Amen. At sinasabi rin ng Diyos sa'yo ngayon, huwag kang matakot, maniwala ka lang. Amen. Why? Fourth, because God's rescue reveal His glory. Amen. Sa buhay ni Lazaro, kilala niyo po si Lazaro, kapatid, yung namatay, na kaibigan po ni Jesus. Sa buhay po ni Lazaro, kapatid, sa paningin ng tao, late. Tama? Sabi nga ni Maria nila Martha, di ba? Kung narito ka lamang, hindi sana namatay. Pero naniniwala po kami na kalooban to ng Panginoon at alam namin makakapiling namin siya sa soon. Pero anong sabi ni Jesus sa kanila? Nangyari ang lahat ng ito para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Amen. God's rescue reveal His glory. Ano nangyari, kapatid? Sabi niya, Lazaro, lumabas ka, at nabuhay nga si Lazaro at napurihan ng Panginoon. Amen. Kapatid, ganun din po dito sa story ng Exodus. Sige po, buklatin natin, kapatid. Exodus chapter 14 verse 23 to 31. Buklatin natin, kapatid, para mas maintindihan mo to. Gusto ko mag-skip na dun sa 30, kapatid, Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo na nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moses. Amen. Kapatid, kung titignan natin dito, kapatid, God will demonstrate His power for Him to be glorified sa buhay mo. Amen. Kaya nga, kapatid, di ba, pag meron kang natanggap na pagpapala, lagi mong ibigay yan sa Panginoon. Kasi binigay yan sa iyo ng Diyos to reveal His glory. Amen? Kaya kung titignan mo, kapatid, ang galing ng Diyos. Binago ng Diyos itong mga Israelita. Hindi sa pamamagitan ng kung ano-ano mga bagay, kundi saan? Sa testimony. Amen? Kaya nga, kapatid, Israel saw the great power that the Lord used. Amen? Kaya dalangin ko, kapatid, pag meron kang problema, always ask the glory of God. Lord, ano pang gagawin mo dito para mapagtagumpayan ko at mapurihan ka? Amen? At sa totoo lang, kapatid, breakthrough will always come pag nag-end na yung human strength. Pag inadmit mo ng kailangan mo si Lord. Amen? Kaya nga, kapatid, nawa mapurihan ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga itong kwento, kapatid, ng Israelita ay foreshadowing din ng kwento ni Jesus. Walang kapag-apag-asa ang tao na maligtas dahil sa kanyang kasalanan. Pero because of the cross of Calvary, na-restored ang relasyon ng Diyos sa relasyon ng tao. Amen. Kapatid, tinanggap mo na si Jesus. And God will always make a way kasi anak ka niya. Ngayon, nakakalimot ka atang anak ka niya. Kaya ngayong gabi, kapatid, aalalahanin mo, anak pala ako ni Lord. Sabi mo nga dyan, anak pala ako ni Lord, kaya aalalahanin ko na anak ako ng Diyos. And lahat ng anak ng Diyos, kapatid, ay ang mga tao na tumanggap kay Jesus. Amen. Kaya hindi mo pa tinatanggap si Lord, kapatid, sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, sa buhay ko. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan. In Jesus' name, amen and amen. Sabihin mo yan. At kung tatanggapin mo si Kristo, kapatid, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, hindi pinababayaan. Amen? Hallelujah! Akala nila wala nang daan papuntang langit, pero may Jesus na dumating. Amen? Amen po ba? At mahal tayo ng Diyos. Amen?
Kaya kapatid, paano natin to may apply sa buhay natin? Ulitin ko God rescues the weary. Pero paano ba natin to ma-apply? Unang-una, ipaalala mo sa sarili mo lagi na kung gaano naging mabuti ang Diyos sa'yo. Pangalawa, huwag mong hayaan na ang takot ang mag-define ng future mo. Amen? Pangatlo, tumayo ka sa promises ng Panginoon. Pang-apat, pagtiwalaan mo siya kahit hindi mo nakikita. Amen? Pang-lima, worship Him before the miracle, not after. I-worship mo na si Lord kahit wala pa. Pero darating din ang pagkakataon. Amen? Na darating yan, kaya mag-worship ka na. Amen po ba? Kaya kapatid, you may wonder, no? Asan ang daan, Lord? Mapapatanong ka eh. Kung nakikita mo yung sarili mo katulad ng mga Israelita na natrap sa mga Ehipsyo at natrap sa Red Sea, kapatid, hindi po nagbabago ang Diyos. Ang Diyos ay maunawain, ang Diyos ay maibigin, at ang Diyos, kapatid, ay mabuti. Kaya hindi niya hayaan na ang kanyang anak ay mapahamak. Kaya ngayon pa lang, kapatid, sinasabi na ng Diyos sa'yo, lumapit ka. Sabi po ng Bible, come to me who are weary and burdened and I will give you rest. Kapatid, pag pagod ka na, magpahinga ka sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, matanong ko po, sino po dito yung totoo? May kabigatan sa puso. Taas nga kamay. Yung bigat na. Ngayon kung sobrang bigat sa mo, bigat na ako, Lord. Yan, sige po, and I will pray for you. Admit mo, kapatid. Amen. Ulitin ko tanggapin mo na si Jesus ngayon. Amen. And God will carry your burden. Sabi po ng Bible, pinaalala rin ng Diyos. Buhatin mo ang aking pamatok, sabi ni Jesus. Dahil magaang lang ang pamatok ng Diyos. At yung pamatok niya, kapatid, siya mismo ang maglilid sa'yo. Amen. Kaya kapatid, sa lahat po na may mga pinagdadaanan, taas po kamay. O aming Diyos na dakila at banal, narito po kami ngayon, lumalapit sa'yo, na ikaw mismo ang nakakaalam ng lahat. Kaya Panginoon, ano man ang mga suliranin ng aking kapatid, tulungan niyo po sila. Kung meron mang may mga sakit, pagalingin mo. Kung meron mang mga anxious sa kalagitnaan, Lord, alisin mo yung anxiety, alisin mo yung depression sa pangalan ni Jesus. Lord, make a way in our lives, Lord God. We want your signs and wonders. We want your healing and miracle, Lord. And we pray, Panginoon, that you, O God, will move in our prayers, Lord. We claim you are the God who rescues the weary. Hallelujah. Kaya, Panginoon, we claim your word, Exodus 14:14. You will fight for us and we need to be still. Kaya, Panginoon, let us be still in your presence, Lord God. Kaya, Lord, lahat ng mga suliranin, lahat ng klase, pang sarili, pang kaibigan, pang pamilya, Lord, lahat, tulungan mo sila sa pangalan ni Jesus. And I declare, Lord God, that the Holy Spirit will help them. That the deliverance of the Holy Spirit will be upon with them. Hallelujah. And right now, Lord, ang dinideklara ko, pagpapala na nagmumula sa'yo. Hallelujah. Pagpalain niyo po aking mga kapatid. Yung mga may negosyo, palaguin mo. Yung mga nagtatrabaho, i-promote mo, Panginoon. Yung mga nasa tahanan, Lord, bigyan mo sila ng pagkakakitaan. At I pray, Lord God, improve their welfare right now in Jesus' name. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kailangan namin ang pagtulong niyo. Kaya, Panginoon, I pray na ikaw po ang Diyos ang magpakita sa amin ng lahat ng iyong mga ginagawa. At kung meron mang pagkakataon, Panginoon, na kami ay mag-fail, madapa,
o manguna sa iyong mga plano, Lord, tulungan niyo po kami. Pero ngayon, Panginoon, pinagkakatiwala ko po ang aking mga kapatid at we rebuke all the works of the enemy right now in Jesus' name. And I declare, Lord God, na ang lahat ng aking mga kapatid na nananalangin ngayon at kailangan ng paglingap, they will be delivered katulad ng ginawa mo sa mga Israelita. Deliver them in Jesus' name. Kaya salamat, Panginoon, at sa iyo ko lamang pinagkakatiwala ang lahat ng ito. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Grabe, ang sarap po mag-pray sa Panginoon, no? Kaya kapatid, kung nabitin ka sa prayer, I sense the Holy Spirit right now eh. Kung nabitin ka sa prayer, kapatid, ipag-pray mo yan ulit. Mamaya, kapatid, have a quiet time, spending time sa Panginoon. Amen? At naniniwala po ko God will move. Kaya kapatid, kung ikaw ay pagod, lagi kang lumapit sa Panginoon. Kung ikaw ay nahihirapan, lumapit ka sa Panginoon. And God will definitely move upon your life, kapatid. Amen? Ipagkatiwala natin to sa Diyos. At pinaalala talaga ni Lord si Bartimaeus, yung bulag. Ano pong sabi ng Bible? Tumawag siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Call upon the name of the Lord and He will save you. Amen? Because He rescues the weary. Amen? Naintindihan ka ni Lord, huwag kang mahiya, kapatid. At dalangin ko, lumalim ka sa iyong panalangin. Amen? So yun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At tignan natin, kapatid, kung magla-live pa tayo mamaya. Pero ang mahalaga, kapatid, nanalangin ka. Amen? Kaya ngayon, kapatid, sana po ginagawa niyo po yung day 1 to day 7 natin na weekly devotion, ha. So, isasend ko ulit ito mamaya, magre-remind po ako. At the same time, kapatid, sa mga kapatid namin na hindi pa po nagre-register doon sa aming discipleship, please mag-register po kayo. Hindi po para doon sa Discipleship Wednesday, kundi tinitignan ko po kasi kung sino po yung mga serious dito sa ministry. At tinitignan ko rin kasi, kapatid, kung ano po yung needs nyo. So, may nakalagay kasi doon reason for joining, ministry want to be involved, at saka expectation in discipleship. So, kaya please, I'm encouraging you to join us, no? Ayan, hallelujah. At the same time, kapatid, makita mo si Lord dito po sa araw-araw nating devotion. Amen. So, parisend naman po sa group chat natin. Sa Google Drive po, kapatid. Yan, visit nyo po yung group chat natin, no? Makikita nyo po doon, may link po doon ng Google Drive. No? Sana po makapag-register po kayo. At the same time, kapatid, yung mga prayer request nyo, you know what to do. Pakisend po sa akin or send nyo po sa group chat para maipag-pray po natin, no? At the same time, kapatid, sama nyo rin po ako sa prayer kasi ngayon po medyo namamaos po ako na may kasamang acid. So kaya please, sana pagalingin ako ng Panginoon dito, no? At the same time, kasi nag-skip pa ako ng dinner pa. Kaya siguro ina-acid ako. Pero again, pasama po sa prayer. At the same time po, no, pasama po sa prayer yung pinaplano kong i-improve dito po sa TikTok live natin, no, na makapag-play tayo ng worship song. So, naghahanap po ako ng sound card na pwede po sa iPhone 13. Naka-iPhone 13 po kasi ako eh. So, sana po yung may i-connect din natin sa laptop para po makapag-play tayo kahit papaano. Pero anyway, naniniwala naman ako na si Lord naman ang mag-improve. At the same time po, pasama na lang din po sa prayer yung anong tawag dito? Pamangkin ko po, no? So we are currently, may mga series of schedule kami sa dentista and sobrang costly ng price, no? Nagpapasalamat na ako sa tumulong sa amin, no? Pero again, mas kailangan po namin ng prayers, no, na mag-miracle po si Lord doon. So, ayun. Thank you po. Ayan, maraming salamat po at naniniwala po ako na Diyos po ay kikilos po sa inyo. Amen. At the same time, kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. So again, kung may mga prayer request po kayo, please send me your prayer request.
Sa mga gusto rin po pala na sumali sa group chat namin, please join our group chat, no? Para po updated po kayo sa mga araw-araw naming live at the same time, yung daily devotion natin doon. Amen? PM lang po kayo, no? Sa mga gusto po sumali ng group chat. Ayan, umuulan na naman po kasi. So, umpisa na naman ng kalbaryo sa ulan. Kaya ayun, no? So, yun po. Thank you po. At chat-chat na lang tayo. Kung makapag-live pa ako mamaya, chat-chat na lang din tayo, no? So, ayun. Thank you po. Bye-bye po. God bless po. Pagpalain po kayo ni Lord, ha? Bye-bye. Ay, hindi pa po, Pastor. Pero yun pala, ay kapatid, sorry, yun din pala. Sa lahat po na nag-send ng diamonds, meron po kasi nag-send $0.76. So, I think, kinocompute ko na lang to sa isip ko eh. So, siguro mga 45 pesos or 50 pesos. So, lahat po ito, kapatid, ay mapupunta po sa mahirap, sa ministry natin, no? Sa pangbaon po ng estudyante, sa pangbigas, sa mga may mga sakit. So, doon po yan mapupunta. So, lahat po ng mga naiipon ko dito, kapatid, lahat po ay sa ministry. Itong diamonds kasi, parang like, after like mga 2 weeks, 2 weeks or 3 weeks, doon ako makakaipon like ng mga 500. Yun lang yung pwedeng withdrawin pa. So, pag to pwede nang ma-withdraw, ipinangtutulong po natin to, no? So, lahat po ito ay mapupunta po sa mahirap, mapupunta po sa ministry natin. Amen? So, ayun, salamat po, no? Hindi po required yan. Hindi po ako nanghihingi ng diamonds, pero send po kayo ng send. Hindi ko rin naman pwedeng i-disable kasi maapektuhan po yung algorithm natin. Alam niyo naman po dito sa TikTok, di ba? Naalala niyo ba, kapatid, nung maraming nagbibigay, di ba, umabot tayo ng 1,000, ngayong hindi na. Kasi pinigilan ko talaga, laki na nagagastos eh. So, ayun nga po. So, pagdating doon, ngayon, katulad yan, yung algorithm natin, pa iba-iba na naman. So, isama niyo po sa prayer, no? Na mag-expand po lagi yung ministry natin. Amen? So, yun din po pala, kapatid, naalala ko ulit, na baka pwede niyo pong i-like or i-follow account ko dito sa TikTok at the same time, yung account po natin sa Blue App. Kasi, sa September po, kapatid, magla-live na rin po tayo via Blue App, no? So, gusto ko sana bago tayo mag-live doon, 10,000 likes. Kasi sabi po ng Blue App, anong tawag dito? Kailangan 2 months daw yung account eh. So, ayun po. Kaya yun, pangalan ko po dun sa Blue App, Je Hufana Ministry. So, yun po yung page natin doon. Ayun, again, thank you po, no? Kung ito po ay abala sa inyo, okay lang din kahit hindi. Pero naniniwala po ako na lahat po ng favor na ginawa niyo po for our online ministry, ito po ay malaking tulong kasi may naabot tayo at the same time pagpapalain po kayo ng Panginoon. Amen? So yun, God bless po. Patuloy kang pagpalain ng Diyos at naniniwala po ako si Lord mismo ang kikilos sa buhay mo. Amen? YT po, meron ding YT po. Actually, mag-upload po ako ng 5 ulit doon ngayon. So, ang pangalan po ng YT natin ay The Grace Movement Philippines. So, ililink ko na lang din po to sa group chat. Yan. Thank you po. Bye-bye.